meron ka pang isang dapat na i-consider. Hindi lang tayo nagpo-produce ng products natin, kailangan nagbebenta din tayo. Okay, Gilivers, welcome to our new YouTube channel, Rockstar Seminar and Coaching, and sa ating page. So, please subscribe and share nyo na po to. In this channel, share ko po sa inyo yung mga common questions ng aking mga clients sa kanilang business, sa kanilang team, and personal life. Kasi meron din po tayong life coaching na ginagawa. So, for today, I'll be sharing 3 of my clients with their permission na ipakita namin. Kasi may mga clients po ako na ayaw ipakita ang kanilang face sa social media platforms ko. Okay lang yan. We respect that. So, yung iba, nag-a-ask kami ng permission and okay naman sa kanila. So, pag-usapan natin ngayon ang 3 kong clients na sinolve ang kanilang problem. Maybe makatulong din ito sa iyong negosyo. First off, Ma'am Cristel. Si Ma'am Cristel, dito po yan sa Bataan, nagkita kami sa coffee shop. Ay, Ma'am Cristel. So, ang tanong niya po ay the business model itself. Gusto niya po mag-start ng kanyang business. Medyo madami na rin sinubukan si ma'am na businesses, pero yung iba hindi nagtagumpay. Gusto niya this time magtagumpay na siya. We discussed the business model, particularly po sa cost structure. Pinag-usapan din namin ang pricing ng kanilang product. So, ang question is, paano nga ba tayo mag-price sa product natin? So, if you are selling a product, physical product, paano bang pagpipresyo? There are different formulas na ginagamit. So, sa simpleng paraan po, sa simpleng discussion, i-discuss ko sa inyo ang 3 basihan kung paano tayo magpresyo. For example, this pen. Itong pen na to, paano nga ba natin siya papresyohan sa market? If you have your physical store or if you have your online store. Okay? So, first, dapat alam mo ang cost of producing this product or cost of acquiring this product. For example, nagpunta ka ng Divisoria, bumili ka in bulk. Lumuwas ka, 2 kayong nagpunta sa Manila. So, lahat ng expenses nyo po nakalista. So, yung price niya talaga, yung actual price niya, for example, ang actual price po nito is, tinan natin binili mo siya ng 50 pesos. Okay? Bawat isa 50 pesos. And namili ka ng, let's say, 100 pieces. So, yung actual price yung 50, hindi pa yan yung cost of acquiring the product. Okay? So, dadagdagan natin ngayon. That means, lahat ng mga ginastos mo, pagluwas mo, everything, i-divide natin yan sa 100. Alright? Kasi i-distribute mo yung expenses ng pagluwas mo, pati ikaw, yung salary mo, salary ng isa mong kasama. Kasama po sa computation. Then, i-divide natin sa 100. So, tingnan natin. For example, gumastos kayo ng 2,000. So, 2,000 pesos divided by 100 is 20 pesos. So, 50 plus 20 pesos ka. Okay? So, ito yung nagastos mo. Ito po ay cost of acquisition of that product mo pala. So, wala pa dyan yung income na gusto mo. Then, doon papasok yung tinatawag nating profit margin. So 50 plus 20, 70 pesos. Magkano yung profit margin na gusto mo? Example, you want 30%. Sabi nga natin, at least 30-50% ang profit margin natin para naman kumikita tayo ng tama. So, 30% of 70 times 30% is 21 pesos. 30% profit margin of this. So, magiging 91 ang cost ng pen. Magiging 91 to with the 30% profit margin. Or, meron ka pang isang dapat na i-consider. For example, itong pen na to, same. Binebenta ng kalapit store mo. Pareho kayong merong store. Okay? So, ang bentahan niya lang is 80 pesos or 85. So, hindi ka dapat lalayo doon. So, pwedeng hindi mo sundin yung profit margin mo. Or for example naman, 105 ang presyo. Pwedeng hindi mo sundin ang 30%. Pwede mong sundin ang price sa existing market. Okay? So, that's how you price a product. Marami pong formula, but this one, I found it na hindi tayo lugi, tapos simple lang din ang computation, magkakaroon tayo ng income.
So, yan ang isang diniscuss ko kay Ma'am Cristel. So, kung meron ka rin tanong about pricing or about your business model, so, I can help you. PM lang sa personal FB ni Doc. Ayan po ang aking personal FB. Alright? Sa pang example, sa seminar naman natin, habang tayo nagkakape, kape po tayo. Ito naman sa Makati, si Ma'am Ann. So, yan po si Ma'am Ann. Dalawa po ang aming ginawa doon, one coaching and seminar. So, sa coaching namin, discuss ko ng separate sa inyo yan. Sa seminar naman, so topic namin doon is how to sell the product. Kasi by the way, it's a social enterprise, yung kay Ma'am Ann. Meron silang pinoproduce na handmade na bags. So, si Ma'am Ann po kasi ay tumutulong sa mga out-of-school youth, sa mga nanay na gusto rin kumita. Tinutulong niya po silang manahin ng bags and iba pang products. So, ang challenge po nila is paano ibenta yon. So, kaya kinuha po ako ni Ma'am as a speaker. Sa seminar namin, diniscuss ko how to sell your own products. Kasi kailangan, hindi lang tayo nagpo-produce ng products natin, kailangan nagbebenta din tayo. Kaya ginamit ko po ang isang formula na bagpreneur. Yan po ang acrostic na ginamit ko. But anyway, ang point ko po dito is, maaral mo din paano bumenta ng iyong produkto. So, paano nga ba tayo magbebenta ng product natin? So, yan ay isa sa mga diniscuss natin. Isa po sa diniscuss ko, ang pagiging entrepreneur. Kailangan while you are doing one product, ang mindset mo as an entrepreneur. So, ginagawa po pa lang ang produkto mo, ang mindset mo na is to sell it. Kailangan meron kang entrepreneur mindset. As an entrepreneur mindset, embedded na sa iyo ang pagbibenta. Very natural na sa iyo ang magbenta. And to sell physical products, hindi po yan madali. Isa sa dapat mong i-prepare is social media platforms. Kung meron kang ibinebenta, wala kang physical store, number one na pagtuunan mo ng pansin is your social media platforms. And madami pa kami i-discuss. I-discuss ko po yan sa inyo. Pag kinuha nyo pong speaker, si Rockstar, marami tayong team na natulungan na on how to increase their sales and their conversion rates. PM lang sa personal FB nito. Let's go, let's go. Kape po tayo.